Kung bibigyan ng Pilipinas ng isang sandata sa dagat na kayang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, anong pipiliin mo? Isang higanteng barko na kayang makita mula sa malayo o isang sandata na hindi mo alam kung nasaan? Dahil sa modernong digmaan, hindi lahat ng malakas ay ligtas. Sa loob ng maraming dekada, dalawang magkaibang ideya ang naglalaban sa dagat. Hindi ito simpleng usapan ng barko, kundi usapan kung paano ka lalaban at kung paano mo kukontrolin ang galaw ng kalaban. Ang una, aircraft carrier. Isang lumulutang na lungsod ng digmaan. May sariling runway, may dalang mga fighter jet, at kayang magpakita ng kapangyarihan kahit saan sa mundo. Kapag dumating ito sa isang lugar, nagbabago ang usapan. Hindi dahil umatake ito, kundi dahil nandyan ito. Presensya pa lang, pressure na. Dahil sa dagat, ang lakas na nakikita ay may sariling epekto. Nakikita ito ng kalaban, naiintindihan at pinaghahandaan. Pero sa parehong dagat, may isa pang uri ng kapangyarihan na hindi kailanman nagpapakita. Submarine. Kung ang aircraft carrier ay tungkol sa presensya, ang submarine ay tungkol sa katahimikan. Kung ang isa ay nagpapakita ng lakas, ang isa ay nagpaparamdam ng takot. Dahil kapag may aircraft carrier, alam mo kung nasaan ang kalaban. Pero kapag may submarine, ang tanong hindi kung nasaan, kundi kung nasaan ka ligtas. Kung ikaw ang nasa sitwasyon na yan, alin ang mas gugustuhin mong hawak? Lakas na kitang-kita o lakas na hindi mo mahanap? Ngayon, balikan natin ang aircraft carrier. Sa papel, ito ang subdulang anyo ng kapangyarihan sa dagat. Isang platform na kayang magdala ng air power kahit saan. Pero sa modernong panahon, nagbabago ang laban habang lumalayo ang range ng missiles. Habang mas nagiging accurate ang targeting systems, ang laki ng aircraft carrier ay nagiging kahinaan. Dahil hindi mo ito pwedeng itago, hindi mo ito pwedeng itanggi. At kapag nakita ito, alam ng kalaban kung saan tututok. Kaya hindi sapat na malakas ito. Kailangan din itong protektahan. Escort ships, air defense, surveillance. Isang buong sistema para lang manatili itong buhay. At sa puntong yon, ang tanong ay hindi lang kung gaano ito kalakas, kundi kung gaano ito kahirap ipagtanggol. Habang ang aircraft carrier ay kailangan protektahan, ang submarine naman ay nabubuhay sa kabaliktaran. Hindi ito nagpapakita, hindi ito umaasa sa laki, at hindi ito kailangan makita para maging epektibo. Sa ilalim ng dagat, ang laban ay hindi tungkol sa bilis o laki, kundi sa kung sino ang mas matagal na hindi nakikita. Kapag may submarine sa isang lugar, kahit walang putok, nagbabago ang lahat. Bawat barko, nagiging maingat. Bawat ruta, nagiging delikado. Bawat galaw, nagiging kalkulado. Hindi nito kailangang umatake agad. Sapat na ang presensya para baguhin ang desisyon ng kalaban. Ito ang tunay na lakas ng submarine. Hindi nito sinisira ang kalaban. Binabago nito ang kilos ng kalaban. Ngayon, ilagay natin ito sa Pilipinas. Isang bansang napapalibutan ng dagat, binubuo ng libu-libong isla, at may mga rutang makikitid na pwedeng pagtaguan o pwedeng maging bitag. Sa ganitong klaseng heograpya, ang tanong ay hindi lang kung ano ang malakas, kundi kung ano ang akma. Ang aircraft carrier, malakas, pero lantad. Ang submarine, tahimik, pero hindi mo kayang baliwalain. Isa ay nagpapakita ng kapangyarihan, ang isa ay nagpaparamdam nito. Pero hindi ibig sabihin, madali ang submarine. Kailangan ito ng training, oras, at sistema na hindi agad nabubuo. Kaya ang tanong para sa Pilipinas, hindi lang kung kaya ba nating bumili, kundi kung kaya ba natin itong gamitin ng tama. Dahil sa dagat, hindi lahat ng laban ay nakikita at hindi lahat ng panalo nakukuha sa lakas. Minsan, nakukuha ito sa kung sino ang may kontrol at kung sino ang napipilitang mag-adjust. At kung ikaw ang magpapasya, gagastos ka ba sa presensya o sa uncertainty? Mag-comment ka sa baba. Gusto kong makita kung saan ka paninig.